Estareja at meron tayong update regarding sa ating monitor na si Tropical Depression Bising na ngayon po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang tanghali. Ito po yung update natin as of 5 p.m. araw ng Biyernes. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa ay huling namataan kaninang alas 4 itong si Bagyong Bising 345 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. So ito po ay nakalabas ng ating PAR kaninang alas 12 ng tanghali. Ito po ay may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, yung kabuang lawak po nitong Bagyong Bising ay nasa around 500 kilometers. At kitang-kita dito sa ating animation din yung paghatak nito ng southwest monsoon or hanging habagat lalo na dito sa may western section po ng Luzon. Base rin sa ating animation, meron tayong nakikita mga kumpol ng ulap dito sa may silangan po ng ating bansa and patuloy natin itong mamonitor kung magpe-persist ito at posibleng maging low pressure area sa mga susunod po na araw. Ito naman po yung pinakahuling track ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Bising. Nakalabas nga po ito ng ating Area of Responsibility kaninang alas 12 ng tanghali. At kung mapapansin po nila, throughout the weekend, so simula po ngayong gabi hanggang sa katapusan po ng weekend, that's Sunday evening, ay nasa labas pa rin po ito ng ating PAR, nasa maya kanluran po ng extreme northern Luzon. Posible rin itong lumakas ng bahagya sa susunod po na 12 oras bilang isang tropical storm at maaaring magkaroon ng international name. And then pagsapit ng araw ng Lunes ng madaling araw, posibleng pumasok muli ng ating PAR pero nandito siya sa may kaliwang bahagi po ng Taiwan hanggang sa makalabas muli after a few hours pagsapit po ng tanghali ng Monday dun sa may hilaga po ng Taiwan. So wala na tayong nakikitang landfall scenario pa regarding dito kay Bagyong Bising, posibleng pumasok sandali sa ating PAR. Malaking factor dun sa pagbagal ng pagkilos niya sa mga susunod na araw ay yung pagkakaroon po ng high pressure area dito sa mainland China. Kapag meron tayong high pressure area, napipigilan yung pagpasok o yung pag-move pakaliwa at paakyat nitong si Bagyong Bising. Kaya nag-steady na lamang po siya. And then eventually, kikilos din kasi pa kanan yung ating high pressure area. So sasabay din together with the high pressure area yung pagkilos niya sa mga susunod na araw. Malaking factor din na nandito sa may kaliwang bahagi ng ating bansa. Ito nga si Bagyong Bising dahil nami-minimize niya yung effects ng habagat. Hinahatak nitong si Bagyong Bising yung ating habagat dito sa may kaliwang bahagi sa may West Philippine Sea. Whereas kapag nandito yung bagyo, usually yung mga bagyo po dito sa kanang bahagi ng ating bansa sa may northern portion ng Philippine Sea, doon nagkakaroon ng pag-enhance or pagpapaibayo po ng southwest monsoon. As a result, nagkakaroon tayo ng malalakas na ulan sa may western sides of Luzon and Visayas, but that's not the case for Tropical Depression Bising. At dahil po papalayo na itong si Bagyong Bising, kung mapapansin po nila, yung kabuuang lawak niya na 500 kilometers, hindi na tumatagos or nagtatouch po dito sa may Luzon. Kaya wala na tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 dun sa mga areas na meron tayo kanina sa Batanes and Ilocos. Para naman po sa lagay ng panahon natin by tomorrow, meron pa rin naman tayong habagat, pero hindi pa rin ito kasing lakas or hindi naman ito makukonsider na enhance. Meron tayong pinakamalalakas na ulan dito pa rin sa may Ilocos region, Cordillera region, yung direct effect possible po sa may Batanes, some areas of Cagayan may effect din po ng habagat, plus dito rin po sa may Central Luzon, lalo na yung Zambales and Bataan, hanggang Occidental Mindoro, meron tayong maulap na kalangitan, at mataas po na tsansa ng mga pag-ulan. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, kalat-kalat na lamang po yung mga pag-ulan. So hindi siya tuloy-tuloy na ulan, mga light to moderate rains, mataas yung tsansa ng mga malalakas na ulan o mga thunderstorms pagsapit po ng hapon. So bukas naman po araw ng Sabado, pinakamaulan sa Visayas, dito sa may western portion sa may Panay Island. The rest of Visayas plus malaking bahagi ng Mindanao is halos katulad pa rin po yung weather conditions, may bahagyang epekto ng habagat, partly cloudy to cloudy skies, mainit lalo na po sa tanghali dito sa may bahagi po ng Mindanao at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Now, para naman po sa ating possible gale warning, magkakaroon ba tayo ng gale warning? Meron tayong chance na aakyat pa yung mga pag-alo natin dito sa may extreme northern Luzon, lalo na sa baybayin po ng Batanes, Babuyan and Ilocos Norte. By tomorrow, posibleng umabot pa siya ng 3.5 metro, habang yung western seaboards po ng Luzon,
simula dito sa may Ilocos down to Palawan, posible yung 2.5 metros. So equivalent po yan ng hanggang isang palapag ng gusali. Delikado po yan for small sea vessels, lalo na yung mga ating kababayan na nangingisda. As for the suspension, depende po yan sa inyong mga local Coast Guard. Kung magsususpende po, knowing na sila yung mas nakakaalam po ng kondisyon dun sa inyong mga karagatan. Habang sa natitirang baybayin ng bansa, wala naman tayong na-expect na mga sea travel suspensions dahil malayo ito sa Bagyong Bising. And para naman sa ating extended weather outlook pa hanggang po sa early next week, improving yung weather natin in general. No? We're seeing na paunti ng paunti yung mga lugar na magkakaroon po ng mga pag-ulan sa mga susunod pa na araw. By Sunday and Monday, mostly yung mga nasa western sides na lamang po ng Luzon. Hanggang sa Tuesday po, mostly mga Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, yun na lamang po yung magkakaroon ng mga pag-ulan. And the rest of Luzon, improving weather conditions, lalo na sa may parting Calabarzon, Mimaropa, as well as Aurora and the Bicol region. For Visayas naman po, pagsapit ng Sunday, meron pa ring maulap na kalangitan dito sa may Western Visayas. But the rest of Visayas from Sunday to Tuesday, improving po yung weather conditions natin. Yun nga lang, mainit at may tsansa pa rin ng mga pulu-pulong ulan. And for Mindanao, halos magkakatulad pa rin na weather conditions ang iiral from Sunday hanggang sa early next week. We're expecting pa rin na partly cloudy skies in general sa umaga, mainit sa tanghali, and then may chance pa rin ng mga pag-ulan, mga thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang gabi. Yan muna latest mula dito po sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Meron tayong update muli mamayang 11:00 po ng gabi. Maraming salamat.